Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Barilan sa NLEX. Gagi, barilan. Gagi. Yeso. Grupong sangkot sa robbery hold-up nakipagputukan sa mga pulis. May mga nakita pang nakahandusay sa kalsada. Risk. Gagi, barilan. Resigned coach Tom Baldwin at 10 coaching staff pinagsasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. House prosecutors may birada sa defense team ni VP Sara Duterte dahil sa pagtutol na gamiting ebidensya sa impeachment ang tax records ng bise. At nag-goodbye na nga ba o na nga sa Bagyong Francisco at Bagyong Gardo pero may nagbabadya na naman daw na bagong sama ng panahon. Nabalot ng tensyon kanina ang NLEX southbound sa Toll Plaza sa Bocaue, Bulacan. Bigla kasing umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Gagi, barilan. Gagi. Yeso. Ayun ang army, oh. At base sa investigasyon, una nagpaputok ng baril ang grupong sangkot daw sa robbery hold-up. Matagal silang minamanmanan hanggang sa tugisin kanina ng mga pulis. Natuntun niya ng grupo kaya una silang nagpaputok ng baril. Gumanti naman ng putok ang mga pulis. Tatlo ang aresto at lahat sila ay sugatan. Ayon sa pulisya, iniuugnay ang grupong nakabarila nila sa mga krimen sa Calabarzon at Central Luzon, partikular sa Pampanga at Tarlac. Habang patuloy pa naming inaalam kung meron bang nasaktan sa nangyaring barilan. At para po sa karagdagang detalye sa pamamaril sa NLEX, kausap po natin si Police Colonel J. Baybayan, ng Officer in Charge ng Bulacan Police Provincial Office. Magandang gabi po. Good evening, sir. Thank you for your time po. Magandang gabi. Magandang gabi po rin sa inyo. Okay. Colonel, thank you po for joining us, sir. Konting detalye po doon sa mga suspect na nabibilang daw sa robbery hold-up. Paano niyo po natuntun? Ito po ay resulta po ng ating matinding intelligence-driven operations at hot pursuit na ginawa natin. Dahil sila po ay suspect sa isang robbery na nangyari po sa probinsya po ng Tarlac. At nung araw din po. At sila din po yung suspect sa robbery na nangyari po sa lalawigan po ng Pampanga. Okay. Colonel, kasi medyo sa ngayon, dahil fresh pa itong nangyari, limited ang aming video. Can you tell us po, paano po nangyari itong barila? Nagkaroon po ba ng habulan? Nagkaroon ba ng car chase? Paano po? Yes, ma'am. Spotted po natin yung sinasakyan nila dahil dun sa tracking na ginawa natin at record coordinate po tayo sa kinakulan po ng NLEX at doon nga po natin natunton yung location ng ating target vehicle. At dahil po sa naka-alarma na po ito, dahil po sa mga pagpapalo po natin ay nakuha po natin ito sa location po na pinangyarihan yan. Okay. Sir, go ahead. Colonel, a bit of background dun sa grupo. Saan sila sangkot exactly? Sila po ay suspects po doon sa nangyaring robbery po sa lalawigan po ng Tarlac at doon po sa lalawigan din po ng Pampanga. At ito nga po ay may mga information pa kami na-receive. Natanggap ngayon na sila po ay involved din sa mga robbery na nangyari po sa ibang lugar. So, robbery ang kanilang kaso. Okay, yung sugatan po na tatlong suspect, kamusta na po ang lagay nila? And tama po ba, wala naman pong sibilyan na nadamay? Wala pong nasugatang sibilyan? Wala po, nadamay po ng sibilyan at sila po ngayon yung dating suspect po ay nasa hospital po ngayon at ginagamot po sa mga sugat po na natamo nila. Okay. Sir. Okay, maraming salamat po Police Colonel J. Baybayan ng Bulacan Police Provincial Office.
Nirekomenda na ng PNP-CIDG sa DOJ ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. At kabilang sa mga inirekomendang masampahan niyan ay si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Lumalabas sa investigasyon ng CIDG na may elemento ng hazing sa nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Diyan nalunod ang student athletes si sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Una raw, may physical at psychological suffering umano sa mga baguhang miyembro gaya ni Baterbonia. Pangalawa, meron daw physical at psychological activities tulad ng sapilitang calisthenics at pagiging exposed sa masamang panahon o sa masamang lagay ng panahon. At pangatlo, ginawa ang mga ito bilang prerequisite para maging bahagi ng final roster sa UAAP. Tulad daw ng ginagawa sa ilang organisasyon o fraternity. Pakinggan natin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang Anti-Hazing Act of 2018 ay revised na po yan sa dating batas. Ang dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. We have over 620 pages of testimony, all which corroborate to the fact that they were subjected to extreme weather and extreme conditions which resulted in death. Dagdag pa ni Remulla, nagpatibay rin sa nirekomendang reklamo ay ang inconsistent na mga natestimonya ni Tab Baldwin. Sa saraysay ng dating player na si Norman Aaron Black, may mga teammates siyang muntik na raw malunod pero nasagip ng isang coach. Pero ayon daw kay Baldwin, walang kaparehong insidente nangyari noon. Binigyang diin pa ni Remulla na may 5 miyembrong nagsabing hindi sila marunong lumangoy na mangyari ang team building. Na tumuli ang pahayag ni Secretary Remulla. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. So nakita namin na alam talaga niya. He was of full knowledge that this could possibly happen. Ayon naman sa Department of Justice, daraan pa sa paunang evaluation ang rekomendasyon ng CIDG para matukoy kung sapat ang basihan. Humarap naman si Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap sa NBI para magbigay ng kanyang salaysay. Nagsumite rin siya ng mga dokumentong hinihingi ng NBI. Muli siyang humingi ng paumanhin sa pamilya ng mga nasawi. Ito ang sinabi ni Father Yap. I would like to say that we have been, since day one, with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Okay, para lang Bok sa karagdagang konteksto sa mga nanonood, marami kasi nagtatanong kung bakit daw kasama yung maraming iba pa na mukha namang ulan sa liderato ng Ateneo na yung basketball team. For example, yung pati mga ball boy saka mga utility personnel ay sinama doon sa kaso. Yung student manager, assistant coach, saka yung strength and conditioning coach. Important to point out na hindi lang si coach ang inirekomendang kasuhan. Yun, yung mga sinabi mo nga kasama pa yun, Bok. Ako, Bok, ang ko lang dito, mainam na naipaliwanag, no, Bok, kung ano ba yung hazing. Kasi di ba, Bok, akala talaga ng marami sa atin may paddle, kailangan may ganon. Ito ay kapag may psychological suffering, itinik na ng DILG as kasama sa pwedeng ma-consider na hazing. Yeah. Well, we'll get to that after this kasi we will have an explainer specifically about that. Pero with regard to bakit sinama ang maraming tao na apparently wala naman dun sa pagdidesisyon kung bakit kung paano gagawin yung what you might call a team building. Kasi under the anti-hazing law, yung mga kasama doon sa hazing right or initiation right, talagang kasama doon sa kaso. Yes, correct. So, Totoo, kung sir. ipupurso ng CIDG ang reklamong anti-hazing, kailangan na isama lahat ng mga nandun. Magdagdag lang ako dyan. Kasi kung naalala mo, Bok, in the past years, kapag may mga hazing cases, yung lahat talaga ng present, yung nandun, kasama talaga sila sa makakasuhan. Regardless kung ikaw yung nag-utos ng saktan o hindi, kasama ka talaga sa makakasuhan. And dagdag lang, Bok,
inilibing na sa Nigeria yung labi ni Divine Adili. Something na kailangan din nating i-mention, ano? At ang ipinost nga ng tiyahin ni Divine yung mga picture ng libing alinsunod sa kanilang tradisyon. That's what you are seeing now on your screen. Yes. Yan po ay galing doon sa Facebook post ng kamag-anak ni Divine. Adili. Actually, kanina nakalive pa yan eh. Ang dami nanonood. Oh, At ang okay. dami mga nagkokomento ng mga Pilipino. Okay. So, only goes to show na kahit siya ay banyaga, maraming Pilipinong, kumbaga, nakikisa at malamang fans, ano? Okay. Okay. Ang tanong po ngayon ng marami, bakit hazing ang pinapasampang kaso ng CIDG laban po kay Coach Tab Baldwin at ilang coaching staff ng Ateneo? Ang pangkaraniwan po kasi nating ideya ng hazing ay yung mga neophyte na binubugbog para makapasok sa isang fraternity o kaya sa PMA. Pero malaki na po ang pinagbago ng batas doon po sa hazing. Ito po ang hindi alam ng marami. Sa unang anti-hazing law na pinasa ng Kongreso noong 1995, hindi nga po pinagbawal ang mismong hazing. Ang ginawa lamang nito ay niregulate ang hazing at ang initiation para wala na pong mapahamak o mamatay. Halimbawa, sa Section 2 ng batas na yon, no hazing or initiation rights shall be allowed without prior written notice to school authorities 7 days before the initiation. So, meron pa ring hazing or initiation, pero kailangan ipaalam sa eskwelahan. Pangalawa, kailangan may dalawang kinatawan ng eskwelahan na nandun mismo sa hazing or initiation rights. Ito ay para masiguro na walang masasaktan o mapapahamak doon po sa hazing. Pero maraming binago dito ang RA 11053, yung amendments to the anti-hazing law na pinasa noon pong 2018. Sa bagong batas, tuluyang pinagbawal na po ang hazing. Ano ang pasok sa definisyon ng hazing ngayon? Sa bagong batas, pasok sa hazing ang physical at psychological suffering para makapasok ang isang tao sa isang grupo o para magpatuloy ang kanyang membership sa isang grupo. Halimbawa, fraternity o kaya athletic group. So kasama po dyan ang mga bagay na pangkaraniwan nating iniuugnay sa hazing. Ito po yung paddling, whipping, beating, pati ang forced calisthenics, exposure to weather, gaya po ng binanggit ni Secretary Remulla, at ang sapilitang consumption ng pagkain o mga inumin. Pero kasama rin sa hazing ngayon ang psychological abuse kung saan mapapahiya o ma-embarrass ang nasabing aplikante o yung neophyte. So hindi lamang pisikal na paghihirap pero pati ang mga bagay na kung saan mapapahiya po ang isang tao. Diyan pa lamang malaki na po ang inilawak ng definisyon ng hazing ngayon. Pero eto pa pala, ang anti-hazing law ay sadyang mas maluwag sa ilang piling mga grupo kung saan kailangan daw sanayin ang kanilang katawan sa mga matitinding pagsubok. Halimbawa po, sa Section 3 ng bagong batas, hindi tinuturing na hazing yung mga mahirap na pisikal at psychological training ng AFP at ng PNP. Pero kailangan po merong approval ito ng Defense Secretary at ng AFP Chief of Staff o for example ng NAPOLCOM at ng PNP Chief. At ito po ang mahalaga sa konteksto ng nangyari kay Rene Baterbonia at kay Divine Adili. Kasama po sa exception sa hazing rule ang tinatawag na customary athletic events and similar contests and competitions basta po merong medical clearance or certificate. Iyan po yung nasa batas. So ngayon, ang tanong, pasok ba po sa kategoryang ito ang ginawang team building at training activity ng Ateneo Basketball Team doon po sa Aurora Province? Yan po marahil ang pagtatalunan ng matindi na magkabilang panig pagdating po ng kasong ito sa korte. Pero bakit may ganitong klaseng mga exceptions para sa mga uniformed services at yung mga atleta? Dahil daw sadyang bahagi ng training para sa mga grupong ito ang mga matinding pagsubok sa isip at sa kanilang katawan. Ang sundalo halimbawa, kailangang sanay sa pawis, puyat at paghihirap kung siya po ay sasabak sa digmaan. Ganon din para sa mga atleta kung sila po ay sasabak sa mga paligsahan at mga kompetisyon. At hindi yan mangyayari kung magrereklamo sila ng hazing sa sandaling mabilad sila sa araw o kaya'y maulanan sa gabi. Showbiz tonight na tayo.
Bumida ang Pinoy Pride sa second season ng Netflix live-action adaptation ng Avatar The Last Airbender. Aside sa bidang si Aang, played by Phil-Canadian actor Gordon Cormier, nasa series na rin ang Pinay veteran actress na si Dolly De Leon. The exalted Fire Lord. Pretty language. Pretty enough for last words. Land war in Earth Kingdom. Classic blunder. Yan ang pasilip sa role ni Dolly bilang ang kambal na lola na sina Lo and Lee. Silang elderly advisors ni Princess Azula ng Fire Nation. Ayon kay Dolly, pinaretain daw ang kanilang mga accent para mas realistic ang atake ng kanilang portrayal. Asahan ng mas maksyon na eksena sa Season 2 sa pagpasok ng mga bagong karakter. Pinaka-inaabangan ang blind earthbender na si Toph na ginampanan ng American actress na si Miyako. Susunod, defense team ni VP Sara Duterte tutol na gamiting ebidensya sa impeachment court ang tax records ng bise. Ang tanong ng prosekusyon, takot ba? At bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posible bang pumasok at manalasa sa bansa? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binubuo na ang pre-trial order para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa July 6. Lalaman niya na napagkasundo ang witnesses, mga ebidensya at maging ang schedule ng paglilitis. Base sa utos ni Senate President Win Gatchalian, dapat mailabas ang pre-trial order sa darating na Lunes. Bibigyan ng 3 araw ang prosekusyon at defense team na magkwento sa pre-trial order. Sa Huwebes sa susunod na linggo ang deadline po niyan. Umasa naman ang Clerk of Court na walang masyadong magbabago sa pre-trial order sakaling magsumite na ng komento ang dalawang panig. Narito ang pahayag ng Clerk of Court na si Atty. Renato Bantu. So the staff will be working through the weekend para mailabas namin yung pre-trial order sa Lunes. So kaya naman matapos lahat before July 6, no? At most we will issue a corrected, no? A corrected pre-trial order. In case meron kaming magkaroon kami ng inaccuracy in reference to particular items during the pre-trial, then hindi naman siya ganun kahirap. Si Senate President Win Gatchalian naman ang magko-convene ng impeachment court. Doon na raw nila pagdedesisyonan kung maghahalal ba sila ng iba pang senator judge bilang presiding officer. Magugunit ang kinukonsidera ng Senado na itoka kay Senator Chis Escudero ang pagpe-preside sa impeachment trial. Samantala, binanatan ng prosekusyon ang pagtutol ng defense team na buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Tanong ng prosecutors, ano raw ba ang kinakatakot ng kampo ni VP Sara sa BIR box? Pakinggan natin ang sinabi ng isa sa mga tagapagsalita ng House Prosecutors. Hindi po magsisinungaling ang dokumento. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila tong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. Nanindigan naman ang defense team ni VP Sara na tanging Senate impeachment court lamang ang makapagpasya hinggil sa BIR box. Matatanda hindi minarakan bilang ebidensya ang selyadong kahon nang matapos kahapon ng pre-trial conference. Dagdag pa ng depensa, wala pa silang formal na komento sa hiling ng prosekusyon na buksan ng selyadong box. Narapat lamang daw na bigyan muna sila ng pagkakataon para bumuo ng anumang konklusyon sa publiko. Sa usapin naman ng testigo, muling ipinunto ng prosekusyon na mahalagang maisama sa kanilang testigo ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Kabilang siya sa mga nakatanggap ng confidential funds ni VP Sara. Base yan sa pagdinig noon ng Kamara. Pakinggan natin ang sinabi dyan ni House Prosecutor Joel Chua.
Well, ang isa sa teorya namin, ito ay bogus, na wala naman talagang Mary Grace Piatos. So pag wala talagang lumabas na Mary Grace Piatos, ibig sabihin, tama yung aming teorya. Ngayon, pag may lumabas naman, kagaya ng sinasabi nila na ito'y ginamit lamang na nickname o alias, bibigyan kami ng pagkakataon para siya naman ay tanungin. Mga kapatid, magiging maulan ang ating weekend. Epekto po yan ng habagat na tumatama sa Luzon at Visayas. Ramdam naman ang Intertropical Convergence Zone o salubungan ng hangin sa Northern at Hemisphere sa Mindanao. Dahil sa habagat, maulan bukas sa Zambales, Bataan, Pangasinan at ilang bahagi ng Palawan at Mindoro provinces. Sa tanghali naman posibleng magsimulang umulan sa Kabisayaan at Mindanao. May tsansa ring umulan sa hapon sa ilang bahagi ng Northern Luzon sa Calabarzon at maging dito sa Metro Manila. Ayon naman sa Metro Weather, posibleng may mabuo na low pressure area sa silangan ng Mindanao. Bukas sa linggo yan ay kitang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible ang magpaulan sa Mindanao at Visayas sa susunod na linggo. Sa datos ng Pag-asa, nasa katamtaman ang tsansa niya na maging bagyo, kaya babantayan natin yan. Susunod, P-Pop Kings na SB19 magpe-perform sa Grammys Museum. At sa ating pabawang Pampa-Good Night, ang bolang gumiwap na pero si Kuya laban pa rin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Attention 18! Magpe-perform ang P-Pop Kings na SB19 sa Global Spin Live online series ng Grammy Museum sa Los Angeles. Sa July 28, 7:30 p.m. ang schedule ng Mahal Lima. After sa Grammy Museum, sa Lollapalooza Music Fest naman magpe-perform ang SB19 sa July 30. Speaking of SB19, pinupusuan ng fans ang bagong pictures ni Stel in his Captain America costume. Caption niya dyan ang signature catchphrase ni Captain America na I can do this all day. Magbabalik sa bansa ang Japanese superstar na si Makenyu para sa kanyang fan meet. Gaganapin niya sa August 29 sa The Theater at Soler sa Parañaque City. May mga nakahandang on-stage games, interactive segments at iba pang activities. May pa-selfie session din with Makenyu himself para sa mga makakakuha ng SVIP tickets. Mag-ipon na dahil sa July 30 na magbubukas ang ticket selling. Nakilala si Makenyu bilang si Zoro sa live-action version ng One Piece. May message naman si Makenyu sa kanyang Pinoy fans. Manila, Makenyu here. I am so excited to finally meet you guys again on August 29th. Piece of You, Makenyu fan meet in Manila. I think it's about time we meet again in person. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Ayoko kayong mabuko, pero sige. Alam ko kung bakit hindi nyo mapakita eh. Alam ko kung bakit. Sige po na. Alam ko ba't hindi nyo. Okay na tayo. Ala, paano tayo? Hindi. Joke lang po. Wala akong sabihin. Joke lang. Yan po ang 20 minuto pag-imayos malang headlines. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. It's a Friday. What's with you guys? Okay, hanggang sa Lunes po, kaming inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako yung dapat magtanong doon, what's with you guys? Ako po si Mean Las Baños. Ano po si Edgar, walang iwanan. Frontline tonight.